Panalangin, panalangin laban sa mga kalamidad, karahasan at kasamaang panlipunan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 46, talatang 1 hanggang 3 at 7. Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan, at handang saklulo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit na sa dagat ang bundok matangay, kahit na manggalit yaong karagatan, at ang mga burol mayanig magimbal. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na ating kanlungan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Diyos na makapangyarihan, tagapaglikha ng lahat ng aming nakikita at di nakikita, Ikaw na nakakapag-utos at sinusunod ng kabundukan at karagatan, ng kalangitan at kalawakan. Kami ay iyong kahabagan at iligtas sa mga mapagpinsalang mga sakuna na dulot ng kalikasan. Naway huwag mo kaming payagang labis na masalanta ng mababagsik na mga bagyo, ng mapanirang mga sunog, matinding mga paglindol at iba pang mga nakakapangilabot na trahedya. Kami ay lubos na nagpapakumbaba at aming pinagsisisihan ang aming mga kasalanan. Patawarin mo kami sa lahat ng aming kasamaan, paghihimagsik, kasakiman, karahasan, kawalan ng pag-ibig sa aming kapwa, katiwalian at pagsuway sa iyong mga utos. At huwag mo kaming parusahan ng lubos dahil kami ay humihingi ng iyong awa at kahabagan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na darating ang oras na hindi na mapipigilan ang pagdating ng mga digmaan at mga paglalaban-laban ng mga bansa, pati na din ang mga lindol at tagutom sa iba't ibang dako ng mundo. Aming panghahawakan ang pag-asang nanggagaling lamang sa iyo. Sa iyong tulong, kami ay magtsatsaga sa aming kapigatian at palagiang kaming mananalangin sa iyo. Sa iyo kami dudulog, O Diyos, at ihingi ng iyong habag. At tulad ng iyong pinangako sa iyong salita, ayon sa iyong kahabagan, kami ay iyong diringgin at ililigtas. O Diyos, nakatala sa iyong banal na salita na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng matinding kaguluhan at kasamaan, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, mapaghambog, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob, lapastangan sa Diyos, walang pag-ibig, di mapagpatawad, mapanirang puri, walang pagpigil sa sarili, brutal, walang pagmamahal sa kabutihan, mapagtaksil at mabangis. Kami ay iyong tulungan na aming maiwasan ang ganyang uri ng pag-uugali at ang mga taong may ganitong masamang gawain at impluensya. Kami ay iyong iligtas sa mga taong masasama at mararahas at iyong pigilan ang kanilang masasamang nilalayon. Ayon sa iyong dakilang pagmamahal, kami ay turuan na huwag gantihan ng masama ang masama at huwag sumpain ang mga sumusumpa sa amin. Sa halip, iyo kaming turuang pagpalain sila dahil sa iyong pangako na kami ay iyong pagpapalain. Sa iyong dakilang pangalan, Jesus, aming hinihiling na iyong ipamalas sa aming bayan ang iyong tagumpay laban sa karahasan, sa pagpatay sa walang kasalanan, sa pusong walang mabuting isipan sa kapwa, sa mga taong ubod tulin sa landas ng kasamaan, sa pagiging mapagsinungaling saksi, at sa pagdudulot ng away sa aming mga kapwa. O Diyos, iyo kaming turuan at tulungan na ibigyan namin ang aming kapwa gaya ng pag-ibig namin sa aming mga sarili. Tulad ng modelo ng mabuting Samaritano, iyo kaming biyayaan na kami maging mahabagin at matulungin sa aming kapwa. Sa iyong kahabagan at pag-iingat sa amin, ay panaigin mo nawa ang mga mabubuting bagay at magandang kinabukasan para sa aming buhay, pamilya, simbahan, lungsod at bansa. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.
Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay. Good morning, Sister L. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Ambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Tumunog na ang gantingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, trending and viral show nakahandang sa ating balikan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Yan sa ang kabuuan natin palatuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Pilipinas ang
oras, 10:10 ng gabi. Amang ito ay rated STG. Showbiz Talk Ganern. Makiride na sa mga showbiz balita na tumetrending. Mga pinag-uusapang nagva-viral. Makiride na sa riding in tandem ng dalawang otoridad ng mga chika. Morley Alinio at Gorgie Rula. Showbiz Talk Ganern. Bago pa nila i-post, pag-uusapan na rito. Kinig na sa Showbiz Talk Ganern. DZRH Makibalita, Makichika, kay Tita Molly at Tita Gorgie. DZRH Makibalita, DZRH. Yes! Magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok, nanonood, nakikinig dito sa nag-iisang programang Showbiz Talk Ganern. Ako po si Morley Alinio. Ako po si Gorgie Rula. Para sa DZRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Ay! Naman! Tita Morley. Yes. Ay, Tita Morley. Galing ka ba sa CR, Tita Morley? Bakit? Wala lang. Siyempre, dapat mag-refresh, mag-retouch and everything. Ayan ka na naman. Mukhang may nag-chismis na naman sa'yo, di. May chismosong ibon na naman. Kasi ako napaihi ako. Oh, bakit? Natagalan ako sa CR, napaihi ako ng bonggang-bongga sa pelikulang napanood ko dito sa premiere night. Katatapos lamang ng premiere night ng pelikulang Project Baby ng Regal Entertainment na pinagbibidahan ni na Sue Ramirez and Rico Blanco. Oh. Yes. So, kumusta naman ang pelikula? Maayos siya, maganda siya, at maayos ang in fairness okay si direct Eric Quizon, siya ang nag-direct ng pelikulang ito. Ang premiere night ay ginanap dito sa Cinema 6 ng Eastwood Cinema. Medyo malayo-layo, hindi ako nakahabol sa Tita Molly. Okay lang. Pero ang nakakatuwa at ewan ko, baka pinakita na dyan yung mga materials ng premiere na. Pinakikita pero mga pictures lang to, Gorgie. Nag-red carpet sila. Nag-red carpet at nakakatuwa, panoorin mo dyan, nakunan din namin si Dominic Roque na sumuporta, of course, kay Sue Ramirez. Na nung unang binati ko si Dominic, ang unang sinabi ko ay si Bea. Hindi na imbierna. Hindi niya yata narinig. Narinig ba nagbingi-bingihan? Oo, baka sabi ko. Kasi habang tumatagal, tinitingnan ko si Stu, may pagka-Bea Alonso pala siya. Ang ng mukha, parang may pagka-Bea, malaki lang yung mata ni Stu. Pero iba lang yung Pero may mga kuha. Kanina ang ayos niya, parang mala Bea Alonso ang ayos niya. Pero in fairness kay Stu, kahit anong ipapagawa mo sa kanya, napoportray niya ng maayos. Magaling siya dito. Mahusay na artista yan. Natin ang sabi ni Sue, yung aming maikling chikahan kay Sue Ramirez tungkol dito sa pelikulang ito. Pakinggan natin. Gusto namin mapanood ng lahat na at this point in time, we women now have a choice how we want to live our lives. Kung pwede na namin planuhin ang kahit ano para sa amin. Paano yung nagawa ni Rico? Kahit may kilig. Ang kilig din. Totoo yung kilig ko. Siyempre si Rico Blanco yun, no? Grabe. One of the biggest musical icons, to be working with him and for him to agree to work on this with me, it's a big honor po and I'm very grateful. Above anything else, din sa Regal na pinagkatiwala po nila sa amin. Who knew it was gonna work? But it's my first time watching and I love the movie. Walang bias dahil kasama ako. Ako din! Kinabahan din ako. Nakakaloka. Pero nag-enjoy po kami in the process of making it and it showed nung pinalabas po ang pelikula. Sana maraming manood. Alam mo, parang tulad yung story mo, you know why? I have a classmate na ginawa yung ginawa. Opo, kaya ngayon nga sabi ko, ang daming nakaka-relate
relate. Even actually dun sa eksena na bumaliktad ako, ang dami nagko-comment on, like kasi nag-scene drop kami, totoo po yun, ang daming mga buhay na saksi na nagsasabi na proven and tested nila pag bumaliktad ka, makakabuo ka ng bata. Malay mo, wala ka ng tulong, di ba? So congrats ha. Thank you so much po. Ibigay sa'yo. Thank you po. Paano mo na? I owe it to everyone who believe in me. Hayag nga nitong si Sue Ramirez na in-interview ni Gorgie Rula. Ayan. Yes. Gorgie, Alam mo, nakita kasi ko, nito- pinagmasdan ko Gorgie, sabi mo pagkakawig kay Bea. Bumibeya nga siya pero nag-aalis Dixon din siya. May eksena rin siyang Alice Dixon. Alice Dixon. Oo. In fairness ha, ang ano niya, ang gumaganap na nanay niya dyan sa pelikula, si Alice Dixon. Okay. Oo. Tama lang pala. In fairness. Oo. Umaalis Dixon siya. Ayun ang story kasi niyan, Tita Morning, yung gusto lang niya magka-baby. Ayaw niya ng commitment, ayaw niya ng relasyon. Gusto lang niya magka-baby. Yun na naman ang gusto niya. At ang napili niya kasing magbibigay sa kanya ng punla, of course, para makabuo, mabuntis siya, ay si Rico Blanco. So, yun ang gumanap doon. At tapos, kasi yung kanina sinabi doon na parang may ginagawa ng mga babae na pagkatapos daw mag-sex ay babaligtad yung payo ng ginawa niya doon sa pelikula. Naniniwala siya sa ganong kasabihan na pagkatapos daw mag-sipping ng babae at lalaki, gusto niya mabuntis, ibabaliktad niya yung itataas na yung paa niya. Itataas na paa para daw madire-diretso yung Sperm cell. Yung punla doon para makabuo agad. Ganon ang ginawa niya. At yun nga, may sinunod niya yun. At maganda yung takbo ng kwento na tumatalakay, of course, sa pagiging strong ng mga kababaihan. Sila ang masusunod, sila ang makakapag-desisyon sa sarili nila, hindi ang lalaki. At of course, ang ideya ng commitment sa isang tao, sa isang kung naman sa isang relasyon. So, yun ang tinatalakay nitong pelikulang Project Baby. So, maayos siya in fairness. At magaling si Sue Ramirez. Natutuwa ako kay Sue na kahit nga sabi ko sa kanya, kahit anong ipapagawa sa kanya, napuportray niya talaga ng maayos. So, yun. Takbo ng kwento. Ano pa yung mga naitanong mo naman kay Gorgie, ano naman ang naitanong mo kay Dominic? Parang curious ako kay Dominic. Si Dominic naman, nung pinagbigyan niya ako, nung sinabi niya na all-out support lang niya kay Bea, pero nung sumunod ako ng mga tanong, lumayo na siya. Sana sa pupunta ang usapan, sabi niya gano'n. Huwag na tama-tama na. Eto, panoorin natin yung kay Dominic. Sige, curious ako. Okay. Of course, nandito ako to support her, si Sue, and happy ako na, siyempre, every time na may ginagawa sa trabaho, she gives everything. Yeah. Ayan. Yan lang. Alam mo, obvious na iniwasan talaga siya, no? Obvious talaga. At ikaw naman gusto mo pang magtanong kaya lang umiwas na rin talaga siya. Hinabol pa rin namin, pero talaga nakiusap na wag na kasi baka saan mapunta, baka bigla ipapakomment ko siya na hindi na yung hindi pagkatuloy ng kasal ni Bea. Si Bea, oo. Ang una kong binanggit ay si Bea sa halit na Sue. Kasi dapat talaga nung umiwas. Naisip mo kasi siya na makita mo si Bea Alonzo. So, nabanggit mo yung pangalan ni Bea sa kanya na sabi mo deadma lang siya. Maaari niya dinedma, maaaring nairita o mixed emotion niya dahil alam mo naman na kung ano din ang nangyari sa kanila ni Bea Alonzo noon, di ba? Oo. Okay. Yeah. Oo. So, Pero sa kabuuan, Gorgie, kabuuan ng pelikulang ito ay ano ang masasabi mo? Siya, matino siya. Bukas ko na ipalabas yung interview kay Eric Kison na nasabi niya na iba na ang mga kababaihan talaga ngayon, kung gaano na sila katatag, gaano sila ka-strong. So sabi niya, iba na yung pinapakita na ng mga pagkatao ng mga kababaihan sa pelikulang ito, dito sa pelikulang Project Baby. Dahil gano'n na rin talaga yung mga babae. Sila ang nasusunod. Sila yung nasusunod. Sila yung
sila ang dapat, hindi sila dapat magpapatalo sa lalaki kung anong gusto nilang gawin, di ba? Kung anong gusto decision sa buhay nila. Pero, kasi, ang leksyon doon sa pelikula, kung kahit iplano mo kung ano ang gusto mo, pero kung hindi yun itinatadhana sa'yo, hindi yun mangyayari. True! Hindi lahat ng pinlano mo, hindi lahat ng gusto mo ay masusunod. Yes! Hindi lahat ng hawak ay... hindi lahat. Hawak, of course, hindi mo hawak ang magiging kapalaran mo. Yes, totoo. Ikaw yung gumawa ng kapalaran mo, pero hindi lahat ay masusunod. True naman, kasi kahit na gustong-gusto mo, Gorgie, kahit na nasa palad mo na, kung hindi pa talaga para sa'yo, lulusot at lulusot iyon sa butas ng mga daliri mo. Kaya, naniniwala na ako sa mga destiny kapag hawak mo ang beat. Hawak mo na talaga. Yes, hawak mo ang beat, huwag mong bibitawan. Regine Raimundo, hello. Si Bobby Ferrer, Tita Morley, na bumaba dito sa kanyang radio program nila ni Jemuel Salterio. Napadaan kami dito sa radio station na pinagpo-programa nila kasi nasa biyahe ako ngayon, ako nagdadrive Tita Morley. Galing din ako dyan kanina, Gorgie. Pinuntahan ko rin sila. Press con ka naman, Viva. Anong pinress con ng Viva? Nag-press con ang Viva para sa pelikulang... Hindi, para sa pelikulang hindi ko kalait... ano ba yun? Kaya mo yan, Tita Morley. Umasan ka sa press con, hindi mo alam. Hindi, hindi kasi ko akalain na itatanong mo kasi hindi ko nga siya isinulat. Kinunan ko lang siya ng kinunan. At kanina nga, ayun na nga. Oh. Sino ang mga artista? Ay, naku, maraming artista, Gorgie. Sobrang dami ng artistang nando doon. Pero hindi sila mga bago. Hindi sila luma. Ito, ang mga artistang nando doon, Gorgie, ayan ay ayan, hinahanap-hanap ko pa. Sinulat-sulat ko lang kasi sa cellphone ko yan. Ayan. Sinulat-sulat ko sila sa cellphone kasi mga baguhang artista nga sila ng una nilang pelikula ay Latina. Pelikula ito sa Viva Max. Oo, Viva Max original. Sa Latina, Gorgie, yung si... BMX yan sa BMX. Oo, BMX. Oo, dalawang pelikula ang kanilang, yung isa Helena, na pinagbidahan naman ni Jen Rosa. Si Jen Rosa, Gorgie, ay medyo nawala sa showbiz. Si Jen Rosa. Napakaganda, kaya lang may tattoo dito. At bukas ko nga pa ilalabas ito dahil hindi ko nga naayos yung ang interview ko. Andi dito rin siyempre pa si Lea Bernabe, si Aya Fortes at si Van Alien Ong. Alam mo ang pelikulang ito, Helena? Alam yan ni Tito Jerry kasi ito papasok na ako sa Mandaluyong at bawal dito makipag-usap sa telepono, mahuhuli ako. Bakit? Ito si Tito Jerry. Yan. Ayon, Jerry, hello. Ayon, tinatanong ni... Ayan. Hello, good evening, Jerry. Tinatanong ni Gorgie kung sino daw yung mga bida sa dalawang pelikulang inatinan ko sa Viva Max, BMX original. BMX. Ito yung Helena na dati ang title ay Hilot. Medyo sexy to, Gorgie and Jerry. Na basta BMX, erotiko talaga. Grabe. Nagpakita sila ng bubjina, nagpakita ng mga cauliflower, ayun. Tapos wala namang pinapakitang cauliflower. Hindi, kita matanaw, bakat Jerry doon sa manipis na panty. Bakat na bakat siya. Yun siguro, aninag lang, pero hindi naman talaga pinapakita. Oo, bakat na bakat siya. Yung bakat siya. Tapos bukod dito sa pelikulang Latina na pinagbidahan nga nitong si Jen Rosa, ayan, ay meron din silang inano na Latina. Itong Latina na to ay sabi ko nga yung bida dito sa Latina na ito ay talagang napaka-sexy ng bida dito na sa Latina na to na si Shelani
De Vera. Actually, mga bago yan. Oo, puro mga bago sila kaya medyo nalilito pa talaga ako kung sino-sino yung mga artista ng BMX o ng Viva. Pero sa kabuuan ay maganda rin ang naturang pelikula, yung trailer na ipinakita. Medyo nagustuhan ko din dahil kahit medyo nagpapakita ng kalaswaan, alam mo naman di ako sanay sa mga Medyo kalaswaan. lang? Oo, ng kalaswaan ay parang may dating siya. May dating siya, oh. Jerry, saan naman kayo galing? Kwentuhan mo naman ako. Yun na nga, galing kami sa sa premiere night ng Project Baby ni Sue Ramirez at ni Rico Blanco, di ba? Rico Blanco. BLF. Sa kwento kasi ni Gorgie, parang nagustuhan niya yung pelikula dahil maganda naman daw ang pagkakaderehe at maganda naman ang story. Matino naman ang pagka-direct ni Eric Kison, tapos kasama pa niya dyan na sumuporta naman sa kanya yung dalawa niyang kapatid, si Epi Kison saka si Ronnie Kison. Nanood din si Donnie Panghilinan, sumuporta rin. Okay. Nandun si Donnie, di ba? Andun ba? Dominic Roquebang, nandun lang? Oo, nandun doon. Sino yung nagsasalita na yan sa katabi mo? Oo, akala ko nandun si Sino yung katabi mo? Andito si Bobby Ferrer. Sikat na yan. Oo, nandun din siyempre si Dre Arias. Nakausap niyo si Dre Arias. Yung sa Mr. Gay World Philippines. Nakausap niyo siya. Oo, anong sabi niya? Meron siyang stage play ngayon na pinapalabas sa Illumination Studio pag weekend. Yung Twin Billy yun, double take. Pareho siyang may role doon sa reverse card at saka sa altar. Ang karakter niya ron, kumbaga, para sa LGBT community. Okay. Ayun. Tanong ko lang dahil hindi ko pa nakikita tong si Dre na ito. Gaano siya kagwapo? Kasi ang sinasabi dito, ang mukha daw ni Dre ay pinaghalong Toffee Calma at may halo ding pagka Piolo Pascual. Hindi ko pa nakikita to eh. Si Piolo Pascual nabanggit dito sa pelikulang Project Baby, ha? Bakit bakit? Nabanggit sila sa pelikula. Gustong magkaanak siguro ni Sue Ramirez. Oo, basta yung mga bet ni ng karakter ni Sue Ramirez. Yung mga bumutut sa kanya. Ayun. Balikan ko muna si Dre. Yung mukha ni Dre ba totoo ba nakahawig nga ito ni Toffee Calma and pinagalong Toffee Calma and ito naman mga gwapo. Kumbaga, nakukumpara na ganyan. Dati nga si Kelvin Miranda sinasabi, kamukha ni Alden Richards, kamukha ni James Reid, kamukha ni Daniel Padilla. Pero ngayong kilala na siya ngayon, alam ng Kelvin Miranda na siya, nagkaroon na ng identity talaga. Kasi karamihan din naman, 'di ba dati rin si Seth, kamukha daw ni Daniel Padilla, 'di ba? Pero nang magkaroon na ng pangalan si Seth Fedelin, ay nakatayo na siya na mag-isa at meron na siyang followers at masasabi nating sikat na rin siya in showbiz, 'di ba? Yung kasama rin dito na si Tan Perez, sinasabi, kamukha ni Alden Richards. Pero nagkakaroon na kahit paano ng identity kung nakikilala na sila ng mga fans. Parang kay Alden Richards din. Dati nung kay Alden Richards, lagi lang siyang ikinukumpara kay John Lloyd Cruz. Nakamukha daw ni John Lloyd Cruz. Pero iba pala ang mukha ni Alden kay John Lloyd Cruz. Kasi kung pagmamasdan mo, ibang-iba talaga. Kaya lang nakukumpara dahil mga baguhang artista na ang piling ng mga tao na nakakita ay kamukha ni artista nito ganito, si ganyan at si ganon. Oo. Pero kumbaga pag sumikat ka na, talaga may sarili ka ng identity. Ayun. Okay. Ongoing na rin this week na pala, mag-uumpisa na bukas yung second week ng Virgin Love Fest. Ubad. Sino yan?
mga mga stage play, mga one-act play. Theater festival ito. May mga dula diyan sina Christian Bables, Glyza De Castro, Elijah Canlas, sina Mosang, Adrian Vergara, Rapa Sigion Reyna, Carlos Sigion Reyna, CJ Nabato, marami pa. Ang gaganda ng mga palabas. Kailangang manood kaya diyan Tito Morley, lalo pa yung mga palabas na bagay sa Father's Day. Ayun, may sinasabi nga si Bobby at si Gorgie Rula na stage play. Elehia. Ha? Elehia nga daw, panoorin ko daw yun. Well, panonoorin natin yan pag nagkaroon tayo ng pagkakataon. Pero eto muna, mag-comment ka muna dito, Jerry Olea. Kamakailan nga ay binigyan ng pamanang relos o sosyal ni Sharon Cuneta si Casey Concepcion. At take note, ang ibinigay na relo ni Sharon kay Casey Concepcion ay hindi basta ordinaryong relo. Ito ay isang vintage Cartier watch na ginamit daw niya sa pelikula ni Gabby Concepcion noong buntis pa siya kay Casey Concepcion. Di ba napakabongga din naman itong si Sharon Cuneta para bigyan ng pamanang relo si Casey Concepcion. Question ko sa iyo, Jerry. Marami kasing nasusulat na lagi nag-aaway ang mag-inang Sharon o nagkakaroon ng samaan ng loob at itong si Casey Concepcion. Sa palagay mo ba may dahilan para sumama pa ang loob ni Casey Concepcion sa inang si Sharon Cuneta na lagi namang nag-give up, na nag-give way, na nagpapakumbaba? Marami talagang hindi naman nawawala. Nagkakaroon ng tampuhan ang mag-ama o mag-ina. Alam mo naman iyan, di ba? Pero nakakatuwa na dito sa balitang ito, kita mo na maganda ang samahan ngayon. Binigyan ng isang, kumbaga, vintage watch na may relevance. Kumbaga, may katuturan. So, ibig sabihin, maganda ngayon ang kanilang samahan. Ito rin naman, di ba, nararanasan mo rin yan sa anak mo, na may pagkakataon na ang ganda-ganda, may pagkakataon din na parang meron kayong hindi pagkakaunawaan. Parang ganun lang yon. Oo, tama naman. Kapag dumarating yung ganung punto, magpakatatag lang. Isipin mo lang na nandiyan ang Diyos sa itaas. Pwede kang malungkot, pwede kang umiyak, pero huwag kang susuko. Dahil ang lahat ay nakukuha yan sa dasal. Sabi nga, hawak ang beat. Ako natutuwa naman ako dito kay Rufa Gutierrez. Oh, di ba? Dahil, ayan, sumakay siya sa float kasama ang mga Pinay sa New York. At ito ay dahil sa advance ng Philippine Independence Day mula sa Manhattan. Ayan. At marami daw sa mga kababayan natin ang tuwang-tuwa talaga kay Rufa Gutierrez nang makita itong nasa float. At hindi rin natin maitatawaran na hanggang ngayon ay sikat pa rin. Pinag-uusapan pa rin itong si Rufa Gutierrez. Question ko lang, kunin ko lang ang opinion mo. Dito, malapit na rin ang birthday niya. Kailan? June, di ba? Birthday celebrator si Rufa. June pala. Oo. Pero wala kinalaman kay June June Lali na. June Lali, no? Teka muna, bago na, Rupa muna tayo. Natanong sana agad ako sa'yo. Ikaw, tanong ko lang sa'yo kasi napapabalita noon napabalita na may relasyon itong si Rufa Gutierrez at ang dating mayor ng Quezon City na si Herbert Bautista. Pero wala pang pag-amin, pero may mga naglabasan na hiwalay na sila. At ang isa sa mga... Hiwalay na, sabi ni Gorgie, tinuldo ka na. Eto nga pero magkaibigan pa rin. Ikaw matagal ka na sa showbiz, Jerry, at pioneer ikaw ka na. Matagal na, diba? Institusyon ka na sa showbiz. Ikaw alamat.
ikaw iconic. Ikaw iconic, oh. Pero napapansin mo ba, karamihan sa mga artista na walang pag-amin pero kamukat-mukat mo naghihiwalay na. Parang sa palagay mo ba, normal na lang ito ngayon sa showbiz? Kasi meron na rin social media, di ba? Nakikita naman na kung sino yung mga magkakasama, ang dali-daling makuna ng camera, di ba? Malitratuhan. So, kung minsan, gusto rin nila may privacy pa rin kahit paano. Tayo naman, kahit naman nung wala pa ng internet, wala pa ng social media, parang gusto na rin ng mga artista hanggat merong matitira silang privacy, i-keep nila yon. Para kumbaga, mas mahirap kasi kung binubulat-lat mo sa publiko yung inyong relasyon Okay, iwanan na natin yung issue na yan. Punta naman tayo kay Linda Walker. Actually, pinanonood ko itong si Xiang Yangfei sa Heiress Who Won Brains. Napapanood ko ito actually, di ba, madalas ko rin sabihin kay Gorgie na gumagastos ako dito pero naluloka ako dito, nauubos ang pera ko dito. Tuwan-tuwa ako dito sa mga Korean TV series, maging ang sa mga Japan. Korean ba siya? No, Chinese yan. Chinese? Chinese yan. Tatlo kasi ang namamayagpag ngayon. Pero may namamayagpag din ngayon, mga American. Yung kaugnay naman, ito naman yung tungkol sa mga kapangyarihan, mga dragon, mga reyna at hari. Yan naman ang namamayagpag ngayon sa sa internet. Okay. Eto ngayon, pinanood ko kasi ito, natapos ko itong Heiress Who Won with Brains. Dumating nga itong si Linda Walker at kasama ka ba doon? Na-invite ka ba? Imbitado ako pero hindi ako nakapunta. May iba akong lakad. Ang nakakatuwa kay Linda, di ba, Walker, pinopromote niya yung edukasyon, kahalagahan ng edukasyon, yung pag-aaral. Kasi yun naman din kasi ang naging topic o naging sentro ng kwento ng Heiress Who Won with Brain. Siya ay lumaki sa isang probinsya na kung saan ay inadapt siya dahil nawala siya at sa halip na hanapin siya ng kanyang mga magulang ay yung magulang niya nag-adapt ng isang babae rin na kasing edad niya. Ngayon nung matagpuan na siya, simpleng kwento yun Tapos inatid na siya sa bahay nila at doon ay binubuli siya nung inadapt ng kanyang mga magulang, pati na ang kanyang tatlong kapatid na binubuli siya at hindi naniniwala sa kanyang kakayahan. Si Linda kasi ay pinakamatalino sa probinsya na kung saan ang eskwelahan ay hindi kilala sa lipunan. Kaya minamaliit siya nung kanyang, nakalimutan ko yung pangalan nung gumanap na kapatid niya dito, half-sister niya, na hindi naman niya talaga kadugo. Pinagmamalaki na matalino daw itong half-sister na ito. Pero yung si half-sister ay pinamarali niya sa eskwelahan na si Linda ay galing sa mahirap na pamilya, lahat ng paninira nandoon, na siya ay bobo, hindi matalino, galing sa low school, mga gano'n, mababang eskwelahan. Nagigigil ka talaga sa mga kontrabida, di ba? Oo, dahil pinanood ko talaga yan Alam mo, ibang klase talaga. Tapos, nang dumating nga itong si Linda Walker doon sa bahay niya, nako, nagmamaganda yung kapatid niya. Akala niya bobo si Linda. Tanga-tanga, tuturuan. Nung magkaroon na ng exam, nagulat sila. Ang ipinagmamalaki ng kapatid na half-sister, siya ang pinakamatalino sa school at nakakuha siya ng 503 na score sa Tapos nung makakuha nga siya ng 503, tumawag yung parang guidance counselor o principal para i-congratulate. Hindi yung nakakabatang kapatid, hindi yung hindi tunay na anak, kung hindi si Linda Walker. Dahil si Linda Walker nakakuha ng 778 grades na kumbaga sa buong pagkakataon sa eskwela
eskwelahan na kanilang pinapasukan ay ngayon lang nagkaroon ng gano'ng kataas na score ng isang estudyante. Doon na pumasok yung away ng mag-ama na sumasama ang loob ng mag-ama ng tatay niya sa kanya dahil mas inuuna ni Linda Walker ang pag-aaral. Tapos doon na rin dumating yung punto na minamaliit siya ng mga kapatid niya dahil hindi sila naniniwala na matalino si Linda Walker. Pero ang ginawa ni Linda Walker ay nagsikap talaga siya. Araw-araw siya nagbabasa, nagsusulat siya, nag-aaral siya. Hindi siya halos magpahinga, kundi sa pag-aaral talaga, nakapokus ang kanyang atensyon. Kaya naman, hindi naman kaduda-duda na kunin nga siyang ambassadress. Ambassadress ba siya ng education? But dito sa ating Pilipinas, para i-promote yung mga pag-aaral o education. Kasi ang tema ng Heiress Who Won with Brains ay tungkol ito sa pagsisikap ng isang estudyante mula sa isang mahirap na pamilya o lumaki sa isang pamilya na ang kinabubuhay ay farmers. Pinakita rito ni Xiang Yangfei ang talino, ang kakaibang talino na hindi ka man pinanganak na matalino, pero kung magsisikap ka, ay maaabot mo ang pangarap mo. Kaya nga, kanina nga ay nagkaroon ng courtesy visit kay Manila Mayor Isko Moreno sa City Hall at Kahapon yun. At kahapon ba yun? Kahapon, di ba? Tama, kahapon. Kay Quezon City Mayor Joy Belmonte rin, di ba? Nagpunta rin siya doon. Kaya naman, maraming mga Pinoy ang natutuwa at nagiging inspirasyon itong si Xiang Yangfei dahil in real life pala Gorgie and the Jerry, matalino ito. Matalino pala talaga siya. Parang si Tito Gorgie matalino, di ba? Diba ano? Oo, matalino si matalino si Gorgie. Oo, kung siyang matalino at kayo ang nagdadramahan, ano yung role mo? Api ako, lagi niya akong inaaway. Na which is true naman. Diba? Oo, talagang alam mo naman sila, 'di ba? Mga mata pobre, ganyan 'yan. Si Gorgie. So, hindi pala siya yung Linda Walker, parang ikaw yung Linda Walker. Oo, parang ganoon. Oo. Parang ganoon, parang ganoon. Linda Pawok. Ikaw daw si Linda Pawok. O kita mo? Isipin mo yan? On air, sasabihin ako si Linda Pawok? Di ba? Oo. Di ba yung gagawa ng Gorgie na yan? Alam mo yung Gorgie na yan? Sus, Pag BMX daw yan, yung kwento mo bilang Linda Pawok. Kanina daw may nagkukwento na hindi daw masyadong kabisado ng ilan nating mga kaibigan ang kwento nitong series ni Linda. Sabi ko, nako, alam ko yan mula sa simula hanggang katapusan dahil pinanood ko talaga na. Pinagbuhusan ko talaga ng pera yan. Nako, Diyos ko, ang mahal-mahal pa naman ng subscribe. Para makapanood ng bawat episode. Oo, babayad ka talaga per episode. Or kung gusto mo naman, lahat ng episode pwede mong mapanood, magbabayad ka ng medyo malaki lang, pero bukod dito sa gusto mong series, makakapanood ka pa rin ng iba. Ako, dami ko pinanunood ngayon. Gustong-gusto ko nga ngayon yung mga sa American, yung mga kapakapangyarihan, mga prinsesa. Pero yung iba, di ba? Artificial intelligence na. Oo, yun dun sa pinanunood ko ngayon. Mas karamihan AI, oo, sa totoo lang. Ayan, kitang-kita natin. Thank you so much sa ating RHTV. Ayan. At dito ay piniplay yung pag-courtesy o pagpunta nitong si Xiang Yangfei sa opisina ng ating mayor ng Maynila na si Mayor Isko Moreno. Ang layo na ng mukha ni Isko Moreno, no? Mga panahong close pa kami. Iba na itsura niya ngayon. Anyway! Ay! Eto, pag-usap... Sabi ni Tito Gorgie, maghugas ka na ng plato. Ay, kailangang maghugas talaga. Eto, sige, pagbibigyan ko yan. Naku, inuutusan na naman akong maghugas ng plato at maglaba-laba. Okay, maghugas ka muna, Gorgie!
Mga misis, mas masarap sa tenga ang tunog na malinis na hugasin. Yung kapag kinukuskus ng daliri, alam mo yung walang pahid? Kasi yung tunog, yung parang nagsisqueak-squeak lang talaga sa plato, yan ang heavy-duty linis ng Smart Dishwashing Paste. Smart Dishwashing Paste may double tanggaling formula, kaya tanggal sebo, tanggal bakterya pa. Iyan ang Smart Dishwashing Paste. Plato, kaldero o plastic linis, fantastic! Smart Dishwashing Paste, a product of ACS Manufacturing Corporation. Gorgie po ito, a proud user of Smart Dishwashing Paste. Ay, 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 ay! Naman! Mommy! Laundry day na ba? Bunot noo ka na naman basta makapit, madikit, at malupit naman siya. All you need is pride. Bakit pahirapan ng self kung sa pride easy and worry-free ang laundry? Sa triple stain away formula, tanggal ang matitinding mancha. Based on taste, chocolate, mud, and sebum ang cotton. Gawa ng ACS to. Beautiful teeth and magical smiles ba ang gusto ninyo? Habang si Gorgie at Jerry ay naririnig ko ang daldalan nila, yung lahat na mamangha sa ganda lang yung ngipin. Ayan. Si Gorgie at si Jerry, chismisa ng chismisa sa loob ng sasakyan. Yung tulad dun sa aking ngipin pagka puti-puti. West, punta kayo sa Swiss Dental Clinic na matatagpuan sa number 313 Ledesma Building, Jordan Street, Multinational Village. At hanapin ang maganda at kaakit-akit na si Doktora Annalisa Boras Ansa. Ang Swiss Dental Clinic ay very friendly sa price. Mura, matibay, at super ganda talaga. Tumawag kayo sa telephone number 0917-5599-108. Ay, 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 ay! Angelita Gonzalez, hello! Shoni Intalan, hello! At teka muna, hindi pa tayo nakakabati-bati. Mga suki at mga nanay. Mga nanay, nako! Gorgie, batiin natin ang ating pinakamamahal na nanay sa number 1 nating listahan, Mami Sherry Ramirez. At syempre pa ang maganda niyang anak, Gorgie. Si Miss Joyce Ramirez, of course. Yes. At syempre batiin natin si Mama Norma Karingal at ang pambansang nanay, Gorgie, pakibate. Yes, Nanay Linda Zonsa. At ang madalas masermonahan? Fernandez. Oo, si Lobby Fernandez. At iba pa nating mga nanay, si Nicole Aguilar, at saka si Tita Aida Espiritu. Yes. Si Tita Becky Villanueva Tezuka, sa lahat, Tita Becky, talagang nagpabot pa si Tita Becky ng tulong niya sa mga ng Lindo. Alam mo, sa Mindanao. Totoo. Alam mo, nakakatuwa Thank you very much, Tita Becky. Alam mo, nakakatuwa kay Tita Becky. Sa kabila ng katotohanan, may problema rin siyang pinagdadaanan. Lalo pa yung husband niya, kagagaling lang sa recovery na nagkasakit. Pero eto siya, tumutulong siya talaga doon sa mga kababayan nating nasalanta ng Lindol. Ng Lindol, 7.8. 7.8. Kaya tayo pinananawagan na sana po ay tumulong po tayo sa mga kababayan nating nasalanta ng Lindol. Wala ba tayong ano dito? Correct. Oo. Anyway, bukas yung, of course, yung pahayag din ni Rosel Monteverde, producer po ng pelikulang Project Baby, na tinanong ko siya kasi hindi ko pa naayos ng tape ang kuha ko rito. Kung anong nararamdaman niya na siyempre nangangamba ngayon yung mga tao manood sa sine kasi nga tatakot sa Lindol, yung mga ganyan. Baka maapektuhan yung pelikula niya mag-showing bukas. Ayun. Kasi siyempre hindi mo maiwasan, di ba? Siyempre takot Oo. Takot matatakot ka talaga dahil sa kanina nga habang nakasakay ako sa Joyride, titignan ko yung mga building sa EDSA. Iniisip ko, saan kung sakali magkalindol kaya, saan kaya ako tatakbo dito? Dahil puro naman matataas na building, di ba? Hindi naman agad-agad maano yung Tita Morley matamaan kasi nga ang kapal ng buhok na nakapatong sa ulo mo. Ay, alam mo, malaking tulong yan, iniisip ko. Hindi ko na kailangan magganon-ganon, yung takpan yung kamay ko. Malaking tulong talaga yung buhok na yan.
Oo. Tapos, ayun na nga. Chismis na chismis dyan. Dinig na dinig ko. Si Bobby Ferrer. At ito nga, tita mo, si kaninang umaga ay sinadya ko sa Quezon City Hall of Justice si Dennis Padilla. Kanina pala dapat ang first hearing nitong petition na isinmite ni Claudia Barreto na papapalitan ng kanyang pangalan. So, dapat ay hearing kanina. Pero pagpunta doon, sabi sa akin ni Dennis, sige, pumunta ka dito para makapanayam ko siya. At yun pala ay na-reset. Pumunta doon, maaga pa lang ay nandun na si Dennis para dumalo, na-reset itong hearing na nilipat ng September. So, September pa ang hearing nila uli. Ang tagal dito. Oo nga, ang tagal nga. 3 buwan ang hihintayin mo. Tagal Si Dennis, bakit ang tagal? So, yun ang sabi ni Dennis, mabigat sa loob niya na of course i-let go of course ang kanyang apelyido, di ba? Pero ibibigay na lang daw niya ito at hindi niya ito ikokontrahin na. Marami pa kami pinag-usapan ni Dennis, ayusin ko yan at bukas na natin uusapan yan, Tita Molly. Kasi mahirap din talaga. Alam mo, sa totoo lang, sa katsipan ko, nauna pa akong umiyak kay Dennis nung naka-interview ko siya. Parang ramdam ko yung bigat na dinadala niya. Nung sinasabi niya nga na, sige, wala na ako magagawa. Kasi sabi niya, nasa tamang edad na at decision yun ng kanyang mga anak na nasa tamang edad na. Kaya sabi niya, hindi niya i-oppose, hindi niya kukontrahin, hindi niya ipaglalaban ng kanyang apelyido na gusto nang tanggalin ng kanyang anak na si Claudia. Good decision, Gorgie. Napakaganda na naging decision. Yan din ang sinabi ko kagabi sa usapan natin na wag nang ipilit kung ayaw talaga niyang paggamit. Dahil hindi naman sa apelyido na susukat ang pagmamahal ng isang anak sa kanyang magulang. Kung hindi kung paano niya itatrato ang ina't ama sa kanyang buhay. Kumbaga parang apelyido lang yan. Kung ayaw niya nang gamitin, di huwag. Basta ang importante, magpakatatay ka lang, tulungan mo ang anak mo pag nangangailangan, suportahan mo sila. At bilang isang ama, ako uulitin ko to, pwedeng magtampo. Pwede kang magtampo, sumamaan loob sa anak mo. Pero wag mo silang isusumpa at wag mo silang tatalikuran. Yes. Yun lang yun. Okay? Ano pala talaga? Yes. So yun yung sabi kasi ni Dennis nung 2014 nung nag-file sila ng ganong petition, ay minor para yung mga anak niya, kaya kinontra niya yun. Sabi niya parang hindi pa sila makakapag-decide dahil minor. Totoo naman. Minor pa sila. Pero ngayon kasi na nasa tamang edad na sila at may asawa, sa katunayan may asawa na si Claudia, nasa kanila na yun. Sabi niya, decision na nila yon talaga, kaya nahiyaan na nila. Tama. Kasi sa mga panahon na bata pa sila, may intindihan mo na, iisipin mo na, ay, hindi pa abot ng kanilang mentality ko ano man yung realidad sa buhay ng isang tao. Pero kapag nag-matured na yan, umedad na ng 30 pataas, pag gumawa ng ganong bagay na desisyon, alam mo, ipasok mo sa isip mo na, ay, ginawa nila ito dahil gusto nila. Kasi pag bata ang nagdesisyon na gano'n, pwede mong isipin, ay, na ano lang ito, inaudyukan lang nadala ito. Ng nanay, or what, kung sino man nagudyok. Pero pag may edad na, ibigay mo kung anong gusto ng anak mo. Dahil pagdating ng panahon, Gorgie, kung ano man ang ginawa mo sa magulang mo, marirealize mo yun na, teka, nasaktan ko pala yung nanay ko, nasaktan ko pala ang tatay ko. Darating at darating yan. At saka Tita Morley, ilang beses na aminado si Dennis na mali yung ginawa niya. Yung after ng wedding, Claudia Barreto, na nag-grant siya doon, na inamin niya na mali yung kanyang ginawa. Ay, story. So, sabi niya kahit kay Marjorie, nag-story na raw siya. Kaya sabi niya, sana na mapapatawad. Mag-iwan naman daw, sana daw may kahit kakaunting patawad na lang ay may bigay doon ng kanyang mga anak. At sana daw, bago mag-September, sa hearing ito, sa susunod na, sa kanilang hearing, ay sana daw makapag-usap muna sila ni Claudia.
Yan. Pero 'di ba meron pang ano 'yan bago mag-hearing na dire-diretso, may ano sila, parang may tawag dun eh. Mediation? Mediation. Oo. Oo. Dapat may mediation yan eh. Hindi kasi parang wala na eh. Parang hindi na kailangan kasi parang ibibigay na ni Dennis. Pero Parang 'di ba wala na tayong pag-uusapan, parang gano'n. Pero baka may mediation dun sa mediation mangyari yung pagpayag ni Dennis Padilla. Hindi ko lang alam kung ano yung proseso niya. Kung anong proseso. Pero kasi matalino ka, di ba? Para kasi Linda Walker. Matalino ka, di ba? Ako ay si Linda Pa-Walker. Akala ko si Linda Rapada. Linda Pa-Walk. Linda Pa-Walk. Ay! Marami tayong pag-uusapan pa bukas na Molly kasi hindi ko lang naayos yung mga ano. Kasi gusto ko mapanood ninyo yung interview ko, lahat ng mga pahayag ni Dennis para makapagbigay kayo ninyo kung ano bang mga, para makikita niyo talagang totoo sa loob ni Dennis yung mga sinasabi niya. At saka pati kay Marjorie ay humingi rin daw siya ng sorry sa isang interview. So, dito sa ipinilabas ng mga pahayag ni Dennis, ay baka ang ending bumaliktad pa at siya na magmukhang kawawa. Di ba? Siya yung mukhang mapupunta pa sa yung simpatya ng mga tao. Dahil ang hirap, di ba, sinasabi nila, di ba, yung kasabihan Tita Molly na hindi, kung kayang tiisin ng anak ang magulang hindi niya kayang tiisin. Totoo yan. May mga anak na nakakalimot, may mga anak na hindi nila iniisip ang kanilang mga magulang, pero ang magulang never nakalimot na isipin ang kanyang mga anak. Ay! Lato, mag-comment ka naman dito, Gorgie. Dati-rate, 2 years ago, ay patuloy na pinag-uusapan kung gagawa ba raw ng pelikula ang mag-asawang Dingdong Dantes at Marian Rivera. Pero ngayon ay kumpirmado na nagagawa nga ng pelikula ang mag-asawa under Star Cinema na kung saan papunta silang nagpunta Quebec, Canada. Oo. Sa Canada sila para simulan ang shooting. Ikaw ba, Gorgie, excited ka na muling mapanood si Dingdong at Marian para sa pelikulang Remember? Kung ano ang kasunod nitong After Rewind, paano naman nila maipagdugtong ang pelikulang Remember sa kwento ng Rewind. Di ba? Kung paano at malalaman natin kung may andyan pa rin yung magic, of course, ng mag-asawang Dingdong at Marian. Ang hindi ko lang Pero sabi nga nila kasi ang pakiramdam nila isasalit sa Metro Manila Film Fest. Pero ang sabi doon ni Dingdong, hindi daw may play date na araw ng November. At ito ang kagandahan sa pelikulang to, mukhang malaki ha, Gorgie ha, mukhang malaki pinag-gastusan dahil kasama yan ha, magsama-sama ang collaboration ng Star Cinema, APT Entertainment, Augusto Dos Pictures at Regal Entertainment. Ayan, medyo sinuk pa ako dahil pinakain ako ni Jemuel dyan sa isang restaurant sa Gateway. Thank you, Jemuel. Magkakasama kami nila Ogie Narvaez Rodriguez. Hello? Hindi kita, Gorgie, namamatay-matay ka. Nawawala-wala ka. Ha? Teka, nawawala-wala si Gorgie. Batiin ko muna si Carmelo Espiritu at Dante Espiritu. Si Jasper Arvo. Sabi ni Jasper Arvo. Gorgie, okay na? Line mo? Okay na yung line. Pakiayos yung line ni Gorgie. Ikaw na magtapos, ikaw na magdasal para bukas na tayo mag-graduate. Okay? Sige, Gorgie. Okay. Ingat kayo ni Jerry at Bobby. Well. Sabi ni Jasper M. Arbo, congrats kay Kagawad na Ana Pastrana para sa maayos na pagtatapos ng kanyang pamimigay ng libreng school supplies at libreng gupit sa mga barangay. May Silo, Malabon City para sa mga estudyante. Angelita. Yan.
Yan, ha? Si Ray Esmilia, binabati natin. Tita Becky Villanueva Tezuka, maraming salamat sa suportang ibinigay nyo sa amin dito para ibibigay naman namin sa mga napinsala ng lindol sa Jensen at sa Davao. Hello kay Edwin Rosas Vizda. Uy, Edwin, kumusta na? Napanood ko yung isang rampa mo, yung pag ng mga damit ng mga alaga mo. Hello, Angelita Gonzalez. Siyempre, bago tayo magpaalam ng tuluyan, batiin ko muna yung mga friend ko na hindi ko na nababate, madalas. Batiin natin. Betria Tioyo, Detio, Silvia Santillan Rodriguez, Ana Enes Cruzado, Rebecca Viñosa Madrid Wing, Roger Vida Opa, Melanie Fluvarit, Joe Fernandez, Magnolia Lumba, Fortuna, at syempre pa ang mag-asawang Joel Bangit at Arlene Bangit. Nariyan din ang mag-asawang Tess Dangla at Noel Dangla. Batiin natin ang ating mga kaibigan na si Eva Eugenio, si Boss Sisu Chan, Regine Raimundo at ang kanyang Grace Angels, Edward Banyas and Regina Otero. Batiin natin si Marcelo, Chris Marcelo, Claudine and Carol Marcelo, at syempre pa ang Casa Marcelo EDS na nasa Lian, Batangas. Batiin natin si Net Felix Espirito, Dan Cherry Sebastian Johnson, si M. Santos, Kim D. Ray Mamaril, Rina Alcantara Miley, Eddie Castro at Anson Ang ng Sapuro Nudel, Melvin Cabrera, Neneng Fotot Gonzales. Batiin natin si Amity Villahen, Angie Allen, Tony Allen, at syempre pa si Ma'am Ika Duran, Lola Narsing Domingo at Marifes Sando. Batiin natin ang gorgeous friends of Morley and Gorgie and Tito Luis, Sober Mendoza, Ofelia Caringal Calvelo, Mikey Caringal, Vicky Villanueva Tezuka, Belen Ledesma, Be Fernandez, Nanay Linda, Nora Daiguilario, at Princess Camille. Wala na po tayong oras, magpadadasal pa po tayo at ito ang ating panalangin para sa kapayapaan ng Pilipinas. Makapangyarihang Diyos, sa iyong habag at awa, patawarin niyo po ang aming mga sala at kasalanan ng aming lipi. Kalugdan niyo po kami sa aming pagsamo para sa aming bansang Pilipinas. Biyayaan niyo po kami sa aming mga pinuno ng katarungan, integridad, katapatan at katwiran. Kalingain niyo po ang aming pamilya at ingatan ng aming mga anak. Tulungan niyo po kaming maging matuwid na mamamayan na namumuhay ng mapayapa, matapat at may tunay na malasakit, pagtanggap at pagpapatawad. Protektahan niyo po ang aming bayan sa anumang banta ng pananakop ng dayuhan na nakawawasak ng impluensya at ipagtanggol kami sa anumang uri ng paglabag sa batas, terorismo at digmaan. Pagkalooban niyo po ang aming bansa ng kapayapaan, pagkakaisa at kasaganahan at hayaang maganap ang tunay na pagbabago sa aming bayan upang kami ay maging liwanag sa Asya at sa buong mundo. Amen. Ang magulang minamahal, nire-respeto, ginagalang, hindi binabastos, hindi dinudurog, hindi ikinahihiya, hindi ipinahihiya. Tandaan po natin, sa 10 utos ng Diyos ay isa lamang po ang may reward yan, ang magbigay respeto at magmahal sa magulang. Ang ginagawa nating pagmumura, ang masasakit na salita, ang mga pananakit nating pisikal sa ating ina't ama ay naghahatid sa kanila ng anxiety, depression, papalala ng mga sakit na naghahatid sa kamatayan. Huwag nating pangarapin na mamatay ang ating ina, ama, lolo. Dahil ang ating ina at ama ay hindi yan susi na pwedeng magpagawa ng duplicate. Isa lang yan sa mundo, kaya irespeto natin sila. At sa mga kabataan babae naman na nagdadalang tao na may problema, ang sanggol sa sinapupunan ay hindi pinalalaglag, hindi pina-abort, hindi pinaagos sa daan o sa kanal, hindi tinatapon sa basurahan. Yan ay dakilang regalo ng Diyos sa atin. Ako po si Morley Alinio. Kasama natin si Gorgie Rula para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sumaatin ang presensya ng Panginoong Jesus na buhay. Gumawa po tayo ng kabutihan sa kapwa. Magandang gabi po sa inyong lahat. Bye-bye. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo,
At sa bawat kwento, 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat